Paninindigan at prinsipyong makabayan ang kailangan taglayin ng isang mabuting senador. Yan ay isa sa mga sentimiento ng ating tagasuring si Jemmy Lingat ng Dukit, Mabalacat, Pampanga. Maraming salamat, Jemmy. Sa pagkakataon pong ito, hawak ko na po ang katanungan ng ating mga taga-subaybay. Dahil sa kakulangan po sa oras, ay isa lang po ang mapagbibigyan nating tanong. No? At mula kay Remy ng Marilao, ang kanyang tanong po. Ano po ang paniniwala ninyo sa constitutional crisis? Dapat na po bang umiral ang charter change? Senator Migs, kayo po ang unang sasagot. Well, papayag po ako sa charter change on the economic provisions. Hindi yung political provisions kasi baka tanggalin nila doon yung term limits, tatanggalin nila yung kung ano-ano para matatili sa pwesto ng habang buhay. Hindi po ako sang-ayon doon. Yung sa economic changes, okay lang po ako dyan. Yung constitutional crisis, I don't think we are still in a constitutional crisis. I think inirespeto pa rin natin yung three branches of government. Nagkakaroon lang tayo ng constitutional crisis pag yung legislatura hindi nakikinig sa judiciary at yung executive hindi rin nakikinig sa judiciary or sa legislative. So as of now, I still believe in our system, but I'm also open to a federal system of government. Under the federal system of government, for example, Central Luzon, napakayaman ng Central Luzon. The income of Central Luzon will remain with Central Luzon and only share to the national government for the use of its yung foreign affairs, national military, yung ating armed forces of the Philippines, and of course the other branches that need national funding. But then you can increase the quality of your teachers, hiring, yung increase the salaries of the doctors. Pag meron po tayong ganung klaseng setup na ang bulk ng ating funding ay manggagaling po sa ating income generated sa region. So marami po tayong pwedeng pag-usapan pati sa charter change, pero mahabang usapan yan. Hindi po natin kaya in 2 minutes. But in gist, pabor po ako sa charter change, pero dito po sa economic provisions. Pagdating po sa mga political, lalo na sa pagpamamatili ng mga politiko sa pwesto nila, hindi po tayo sang-ayon dyan. Thank you po. Naniniwala ako sa tinura ni Senator Mig Subiri na dapat talaga ay magkaroon ng constitutional change dyan sa economic provisions. Dapat para ma-encourage ang investments dito sa atin. Ngayon, pagdating naman sa political provisions, ako naniniwala na dapat magkaroon din ng amendment, lalong-lalo na sa qualification ng president. No? Bakit ba tayo mayroong problema sa DAP, yung MRT, lack of infrastructure? Kasi bumoto tayo ng isang incompetent na president na ang tanging qualification lamang ay anak siya ni Ninoy at ni Cory. At pinaniwala kasi ang mga tao na si Ninoy ay hero at si Cory ay santa. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Sapagkat, sino si Ninoy? Si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Joma and Buscaino para ma-form ang New People's Army. Malaking damage ang ginawa niya sa Pilipinas, bilyon-bilyong piso ang nasayang na pondo dahil dyan. At marami, libu-libong, daang-libong Pilipino ang namatay, sundalo at NPA at mga civilians. Sino ang may kagagawa niyan? Si Ninoy, kaya hindi siya dapat tawaging hero. Dapat sana mayaman ang Pilipinas. Atin dapat ang Saba, dapat ay nasakop na natin yan, dapat ay nakuha na yan ni Presidente Marcos noong siya ay bagong upo lamang na presidente. Pero ano ginawa ni Ninoy? Nagpa-imbento siya ng kasinungalingan ng Jabida Massacre. Inutusan niya si Teddy Boy Locsin Jr. na nangumpisal sa kanyang radio station na ang Jabida Massacre ay imbentohin para masira ang plano ni Marcos. Sana ay naging matagumpay ang ating pagsakop sa Saba kung hindi lamang ipinahamak ito ni Ninoy. Ngayon, sasabihin mo ba na siya ay hero? Maling paniniwala. Kaya tayo hanggang ngayon walang political maturity dahil kasi mali ang paniniwala natin. Masyado tayong ginawa ignorante, ginawa tayong tanga, ginawa tayong bobo ng yellow press, ng yellow, ng civil society. Kaya yan ang problema natin. Wala tayong political maturity. Ngayon, yung Plaza Miranda, ang nagbomba niyan si Joma. Alam ni Nino yan. Kaya nga siya wala doon. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, hero siya. Si Cory, yung Bataan Power Nuclear. Dahil ni Cory, hindi sila dapat gawing hero. Alam mo yun, maraming problema ang ating constitution. So I agree, there should be some changes. Yung provision siguro may preview na dapat yung Constitutional Convention na yan eh. Yan ang trabaho ng ating Supreme Court.
yan ang trabaho ng ating mga legislators. Siguro may initial review na yan para pagdating ng Constitutional Convention, mabilis na yan. Huwag na nating antayin yung Constitutional Convention, i-review na natin, pagkatapos himayin na natin para pagdating ng actual Constitutional Convention, ready na tayo na mabilis magagawa at masimplify ang Constitution natin. Ang understanding ko, yung US Constitution napakaigsi, pero halos hindi binabago. Ang 1987 Constitution natin, ang understanding ko maganda. May konti ka lang revision doon. I think, of course, yung economic provision, yung political, I agree, napakahirap niyan. Pagka yan na ipinasok mo, pati yung magiging Kongkong delegate mo, baka ang mangyari doon, susunod doon na lang doon sa mandato ng mga kailangang proteksyonan. So, Constitutional Convention, I agree, certain provisions, initial discussion, pag-aksaya ng panahon ng Senate yan, ng Kongreso, para pagdating doon, hindi na tayo magkukwestiyonan, mahaba masyado, hindi natin, mahimayin na nila ngayon. At sila na magsabi, ito dapat baguhin. Pagkatapos kung ako, halimbawa, maging constitutional delegate ako, Kongkong delegate ako, alam ko na, guided na ako, at alam ko rin ang mga provisions ng Constitution as a Board of Governors of PhilConsa. So, magkakatulungan para mabilis at lalong mapaganda yung ating Constitution. Simplify it, huwag masyadong complicated. Ako po ay naniniwala din sa mga plano ng ating butihing Senador Zubiri na pumapayag din ako sa federalism. Dahil kasi matagal na tayo sa presidential, bakit naman natin hindi subukan to na maaaring makatulong sa atin? Ngayon, itong ating, kung magkaroon ng Constitutional Convention, marami tayong dapat baguhin. Sa taxation, maraming loopholes dyan. Sa economics, yung sa ating land reform, napakaraming dapat baguhin. At saka sa political, sana, dahil kami, sa party list kami, we have only 3 years sa Congress. And we go around the country. Buong Pilipinas kailangan magpasyal kami. Very short time na 3 years. And magtatabaho ka pa sa Congress na hindi ka na makaikot. Kanya nga, marami diyang mga provision na sa aking palagay, kung maging 4 years ang mga congressmen, yung mga local officials, may panahon pa sila sa unang mga taon na makapagsilbing mabuti sa ating mamamayan. Yung 3 years is very short. Kanya lang, 4 years, another term pa, bali 2 term lang, hindi ka mukha ngayon, 3 terms, kanya 9 years. Mano ba mabawasan ng 1 taon yung iyong service, less stress. Dahil kasi during campaign period, talagang napakaraming stress sa buhay. Kanya yan, naniniwala ako na marami tayong dapat baguhin sa mga field na yan. Salamat po. At maraming salamat kay Remy ng Marilao sa pagpapadala mo sa iyong katanungan. Sa layunin na mapalalim ang konteksto ng ating paksang diwa, kapwa po nakahanda ang bawat kandidato ngayon ng isang tanong sa kanilang mga katunggali. Maaga pa po ay nagsagawa na sila ng palabunutan kung sino ang kanilang tatanungin at sasagot ng kanilang tanong. Okay, mauuna po si Congressman Arquisa. Sir, kayo po ay magtatanong kay General Santiago. Ano po ang inyong katanungan para sa kanya? General Santiago, nakita ko na napakaraming yung posisyon na nagampanan sa ating pamahalaan. Saan bang field kayo makakakuha ng support para kayo ay manalo sa pagkasenador? Sumikat ako sa PIDEA. Pero as Chief of Staff, as a military officer, ang sabi ng iba, pupunta ako dyan. Ang sabi ko, ako yung natulog at tumira dyan. Ang sabi ng iba, ito gagawin ko. Ang sabi ko, ito mga ginawa ko. Ngayon, yung aking 44 years of service, nakaikot ako. Ang constituent ko, I was not a bad commander. Dahil yung mga retirees ko tumatawag sa akin, nagbo-volunteer. Aside from mga retirees, may nagbo-volunteer din sa akin, pero hihingi ng pera. Sasabihin ko, wala ako niyan. Sa iba mo na ibigay ang serbisyo mo, yung tulong. Bandang ulit, babalik sa akin. Hindi ho, we believe in your advocacy
tutulungan namin kayo. Ako ho'y libre ang aking kampanya. May tagabayad ng ticket, may tagabayad ng hotel, may tagapagpakain. Minsan may allowance pa. So, ang sinasabi ko, I went through the Visayas. Pati ang media, tinulungan ako. Ang hotel, may pahiram ng sasakyan sa akin. Pag may meeting ako, may tagabayad ng meeting ko. So sabi ko, siguro I believe that I have done something that placed me somewhere in the heart and minds of the Filipino people. Hindi ko kakilala yung iba. Mababa ang aking awareness. Ang akin ng boto kung alam ng tao. Kaya ito, ang laking tulong nito. It gives me awareness. But in spite of the law of awareness, mas alam ni Senator Zubiri ito, ang sabi nila, ang aking conversion, vote conversion is 50%. Hindi ko alam kung mataas yan o mababa. So, that means, merong mga believers sa aking mga advocacies and they believe kung ano yung gusto kong gawin at pwede kong gawin. Thank you. Salamat po, Congressman Arquiza, and kay General Santiago naman sa iyong kasagutan. Pagkakataon nyo na po magtanong, General. Kayo naman po ay magtatanong kay Attorney Gadon. Ano po ang inyong relevant katanungan, sa kanya sir? to eh. Alam nyo, galing ako sa Bilibid, maraming nakakulong dyan because unang-una, wala silang alam sa batas. Maraming nakakulong na hindi ko malaman, constitutionalist ako. Bakit ano gano'ng batas? Ako mismo, maraming provisions ng batas na anti-poor at bendable. So ang question ko is, speedy trial. Napaka-importante yan. Kasuhan ka, may kasalanan ka, wala, magastos. Paano natin mapapabilis yung trials ng mga tao para hindi nakabitin forever? Napakaganda niya na ating ma-achieve yung speedy justice. Ang parang lamang dyan ay dagdagan mo yung mga korte. Dahil sa ngayon talagang kulang ang mga korte. Aside from kulang ang mga korte, kulang ang mga judges, yung mismo mga courtrooms kulang. Sa ibang mga lugar, ang tatlong judges nagsishare sa isang room, sa isang courtroom. Merong maghihirang ng umaga, merong maghihirang ng hapon, at merong special hearing sa loob ng isang araw sa isang roving judge. So, ang solusyon dyan, dagdagan mo ang budget ng judiciary, gawin mong triple yan, para makapag-hire pa ng additional na mga judges and court personnel. Ngayon, dapat din ay bawat probinsya o bawat munisipyo, bawat city, talagang dapat bigyan ng budget na magkaroon ng sariling building ang mga judges. No? Dahil sa ngayon, sila ay squatter lamang karamihan sa munisipyo. So kung ano lang yung willing na ibigay sa kanila na facilities ng local government, yun lang rin ang kanilang pagtsatsagaan. Kung minsan makikita nyo, maaawa kayo sa kanila, maiiyak kayo sapagkat pagdating nyo sa kanilang korte, nakatambak dyan yung mga files, nakatambak sa mga gilid, ang kanilang aircon, bulok, ang kanilang mga ilaw, pundido. Bakit ganon? Sapagkat nakaasa lamang sila doon sa kung ano ang i-accommodate sa kanila ng local government pagdating sa mga bagay na yan. Ano? Kaya dapat dito, magkaroon talaga ng sariling mga buildings ang judiciary branch when it comes to Manila, in every cities. Dahil sa ngayon, even yung mga big cities nakahalo pa rin din yung mga courtrooms. Ngayon, doon mo lang mapapabilis ang pag-administer. Salamat po sa inyong kasagutan, Attorney. Kayo naman po ang magtatanong kay Senator Zubiri. Attorney Gadon, ano po ang inyong katanungan? Nais kong bigyan ng mahirap na katanungan si Senator Zubiri sapagkat siya ay bihasang-bihasa na. No? At alam naman natin na napakaganda ng kanyang record at napakarami ng kanyang mga panukalang batas at napakarami ng kanyang mga bills na naipasa at ang ibang yan ay in effect ngayon. Ngayon, ang gusto kong tanungin kay Senator Zubiri kung siya ay mahalal na muli at sigurado naman siya ay maihahalal na senator, ay ano ba talagang specific bills na gagawin nyo para ma-increase ang magkaroon ng job generation, no? Yan ang specific bill na yan.
Thank you, attorney. Alam mo, yan pong gusto ko maging tatak, Mig Zubiri, yung batas na may trabaho. Kung gagawa po tayong trabaho, ang dami-dami na pong batas at marami po sa kanila sometimes are non-relevant anymore. Kailangan natin ng batas na may trabaho. Number one po, yung sinabi ko kanina, yung tax reform agenda. Bababaan po natin ang income taxes, corporate and individual income taxes from 32% and 30%, bababa po natin ng 25%. That will spur industries, that will spur economic growth, mas magkaroon po ng spending power yung ating mga kababayan, lalo sa middle income classes, itong mga bank tellers, yung mga government workers na kinakaltasan every 15, 30, 32% ang nakakaltas po sa kanila. Meron na po silang mas madadagdagan po yung savings nila at spending power nila. That's number one. Number two, yung sinabi ko pong PIMA, yung Philippine Infrastructure Master Plan Act, kung saan nandun na po yung para sa DA, nandun na po yung para sa DepEd, yung mga classrooms, kakulangan, itong mga kakulangan ng irigasyon, nandun na rin po yung highways, bridges. We'll make the One Bridge program from Visayas, all the Cebu connecting to Bohol, Cebu connecting to Negros Island connecting to Guimaras, and then to Panay Island. You can have breakfast in Boracay and dinner in Tagbilaran. Gagamitin mo lang yung kotse mo. You know how many people that will employ? Hundreds of thousands of new jobs. Tapos yung ating South and North Rail, para yung airport dito sa Clark, magagamit na po natin. High-speed rail system, Manila hanggang Clark in 30 minutes para wala na pong traffic sa EDSA. Yan ang kailangan nating tutukan. At marami pa pong iba. Kaya inganyo po ako makabalik kasi dami po tayong gustong i-share sa ating mga kababayan. Ang importante dyan, your heart is in the proper place, your mind is in the proper place, and with the help of God, we can make this happen. Thank you po. Okay, salamat Senator Zubiri. Kayo naman po ang magtatanong. Ibalik nyo naman po kay Congressman Arquiza. Ano po ang inyong katanungan o gustong malaman po tungkol sa kanya? Alam na lang po ni Congressman Arquiza nito kasi ang aking katanungan po ay Congressman Arquiza, ano po yung plano para sa ating mga senior citizens kung kayo po ay maging senador ng ating bansa? Unang-una, yung ating resolution na na-file ko na sa Congress, yung magkaroon tayo ng National Commission on Elderly and Senior Citizen. Napakaraming commission, daan-daan, pero wala pang National Commission on Elderly and Senior Citizen. Pangalawa, meron din akong resolution kay President Aquino na mailabi niya sa Amerika yung portability ng Medicare ng Filipino-American citizen sa States. Napakamahal ng bili. Mga retirees doon, tatanggap lang ng mga ng ilang libong $. Pag doon mo ginastos, hindi kakasya yun. Pero pag dito mo ginastos, makatanggap ka ng $3,000. Malaking bagay na sa ating mga kasambahay. At pangalawa, at yun ay kailangan mailabi ko pag nanalo tayo sa Senate, kukuha tayo ng counterpart na senator para mapagsama ang aming advocacy. Ang laki-laki, ang dami-daming perang maipapasok ng ating mga retirees, mga senior citizens sa ibang bansa. At yung ating i-refile, magkaroon ng senior citizen sa lahat ng council, sanggunian nakakatanda, magkaroon tayo ng general hospital, magkaroon tayo ng elder abuse, magkaroon tayo ng libreng pa-hospital at gamot sa lahat ng public hospital. At saka isa pa, mahalaga, magkaroon tayo ng Home of the Aged. Merong 15 million senior citizens sa Pilipinas. Ang Home of the Aged natin, dadalawa lang, yung public. Itong Golden Acres, saka yung sa Tanay. Oo, wala. Merong mga private pero limited dahil kasi yung funding wala. Kanya nga, napakarami pang gagawin para sa mga senior citizen na kailangan na magkaroon sila ng mga benefits at protection. Okay, nais po nating pasalamatan ang ating mga senatorial sa kanilang paglahok sa ehersisyong ito. Malaya po sa pagkakataong ito na ihayag ng bawat isa ang kanilang iiwang mga salita o pangungusap sa ating mga kababayang uhaw sa pagbabago. Ating pakinggan ang laman ng kanilang puso sa pagpasok sa posisyon bilang isang senador ng bansa. Umpisahan po natin kay former Congressman Godofredo Arquiza. Sir, ano po ang inyong huling mensahe?
Mga kapwa ko, senior citizen, huwag kayong mag-alala na gagawin ko lahat para maging healthy at saka simple ang buhay ng mga senior citizen. Tayo ay nasa huling quarter na ng ating buhay. Kailangan ay may nag-aaruga sa atin. Kanya nga yung aking sign dati, LRT, love, respect, and take care of the elderly. Kanya huwag kayong mag-alala. Ngayon, magkakaroon na tayo ng representative sa Senado. Magandang maga po sa inyo lahat at marami pong salamat. Maraming salamat din po, Congressman Arquiza. Okay, atin naman pong pakinggan ang huling mensahe ni General Dionisio Santiago, sir. Ang aking slogan ay, pamilya mo ipaglalaban ko. How do I do that? Triple D. Drugs and criminality. Pangalawa na expertise ko is national security or defense. Yung isa, halo-halo ho yan dahil all-encompassing yan. Political, economic, educational, yung development. But I will concentrate on number one problem natin, drugs. Tapos criminality. Expertise ko ho yan. Ang military, expertise ko. Yung pangatlo, I can contribute. And may konting knowledge ako na ma-share. So, ang itinatanong ko ho, ang gusto nyo ba, ang pamilya nyo ba, mahal nyo ba ang inyong sarili? Mahal nyo ba ang inyong pamilya? Mahal nyo ba ho ang inyong bayan? Ngayon, kung ang sagot nyo dyan is the affirmative, samahan nyo ako, dalhin nyo ako sa Senado dahil alam ko marami kong maiko-contribute para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan, mahirap man o mayaman. Maraming salamat po, General Santiago po. Maraming salamat po, General. Pagkakataon nyo na po, Attorney Lorenzo Larigadon, na magbigay ng inyo namang huling mensahe. Nais kong magkaroon tayo ng political maturity. At dahil dito magkakaroon tayo ng unity. Dapat walang may isip na may kasalanan si ganito at si ganito ay santa o hero. Sa pamamagitan yan, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na the truth shall set you free. Ngayon, kung habang buhay tayong magpapaalipin sa pagiging ignorante, hindi tayo magkakaroon ng magandang political decisions. Lagi tayong nabubulag, no? Kaya tayo mayroong problema na ganito dahil kasi incompetent yung president natin na ang tanging dahilan lamang ay siya ay anak ni Ninoy at ni Cory. At pinaniwala sa maling paniniwala ang mga tao na hero si Ninoy at si Cory ay santa. Yan ay malaking kasinungalingan sapagkat si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Bernabe Buscaino at Joe Masison para ma-form ang New People's Army at lumikha itong malaking kaguluhan. Just last week, 6 na sundalo namatay. 16 na nasugatan sa isang enkwentro dyan sa Mindanao dahil tinambangan ng NPA ang mga sundalo. Ngayon, yung Jabida Massacre, sana atin yung saba, pero pinaimbento yan ni Ninoy para lamang huwag maging successful si Presidente Marcos na mabigyan ng magandang kinabukasan ng Pilipinas. Yung Plaza Miranda, binomba yan ni Joe Masison upang mapilitan si Presidente Marcos na i-declare ang martial law. At dahil dyan, nagkaroon ng mga military abuses. Bakit sila nagre-reklamo niyan? Paano yung mga sundalo na pinatay din nila? Di ba ganun din ang kanilang ginawa? Pare-pareho rin silang nasalanta. Sino may kagagawa niyan? Si Ninoy. Kaya hindi tayo dapat magpanatiling tanga at ignorante na kaya tayo nagkakaroon ng maling political decisions kasi mali ang ating paniniwala. Si Cory, napakalaki rin ng kasalanan sa Pilipinas. Yung Bataan Power Nuclear Plant, kung natuloy yan, sana ang power generation natin ay 2 pesos and 40 centavos lamang. Ngayon, 9 pesos. Kaya lahat ng factories dito nagsilayasan. Lahat ng mga multinational companies nagsilayasan dahil napakamahal ng kuryente. Yan ay malaking kasalanan din ni Cory yan. Kaya hindi sila dapat ituring na bayani at Okay, salamat po, Attorney Gadon. Ngayon naman ating pakinggan sa huling pagkakataon si former Senator Miguel Mig Zubiri. Maraming salamat, Dalsa. Una sa lahat, hindi ko napapatagalin itong aking talumpati at aking explanation. Kilala naman po ninyo ako si Mig Zubiri. Meron na po akong track record karanasan sa Kongreso at sa Senado. Gagamitin ko na lang po yung track record na yan sa pagampanya. Yung mga nagawa natin doon, perfect attendance, marami po tayong batas na napasa na bunga na po na yun ng napakagandang economic gains. At ang pinakamalaga sa akin sa tingin ko po at gusto ko pong ipahayag sa inyo, wala po tayong issue ng corruption.
Sa lahat po ng listahan ng Napoles, ng kung ano-ano pong listahan doon, hindi po ninyo makikita ang pangalan ni Mig Zubiri dahil hindi po tayo corrupt at galit po tayo sa corrupt. So mga kapatid, ito po inyong kaibigan na si Mig Zubiri, trabahador ng Senado, batas na may trabaho na kung pwede, tutulungan ko po muli kayo kumuha ng batas na magbibigay ng economic gains para sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay ang bansa natin, Pilipinas. Muli maraming salamat po sa ating mga senatoriables na talagang naghanap ng panahon para dumalo sa ating programa ngayon. Maraming salamat din po sa ating panel of reactors na tumutulong pagandahin ang ating forum. Ang hustisya ay nakukuha sa patas na paghuhusga. Hindi po mahirap pumili ng tamang kandidato, lalo't kung ang kamay natin ay nasa direksyon ng pagbabago. Idiin ang daliri sa puso at isip bago magturo ng politikong hindi sablay ang pagkatao. Muli ako po si Dalsa Montalban Hizon at ito ang Plataforma National and Local Election Forum 2016. Pilipino, malaya ka. Thank you po. Thank you, General. Thank you po, Congressman.